Po, ngayong araw, basahin natin. Brother Franco, please join me. Ngayon, ang ating former president ay naghain na ng reklamo laban kay Abalos at sa iba pang opisyal ng KLJC compound sa ginawa. Hustisya! 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 At dahil dyan, ay ating inaasahan patong-patong na kasong kriminal at administratibo ang kakaharapin ng mga berdugong pulis ni Marcos kasama si Abalos Tambaluslos. Si Marcos hindi pa po pwede kasi nasa pagiging aktibong pangulo pa siya. Pag siya ay napalayas at napatalsik o umalis na sa kapangyarihan, hahabulin din natin siya ng kanyang kriminal na mga pananagutan. At ang sigaw ng mamamayan, hustisya! 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 At bago tayo magpatuloy ng iba pang mga hinaing ng ating mga kababayan, lahat po tayo tumayo at ihanda ang ating mga sarili at uminda sa mga kantang ating iaalay sa inyo. Wala kaming konsen, kayo ay konsen na. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing. That I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Hindi matampan ang taluyong ng sigaw ng taong bayan. Abutin natin at yayanikin ang duwag at inutil na presidente sa pamamagitan ng bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Di pa tapos ang laban mo. Gobyernong magnanakaw. Gobyernong magnanakaw. Labanan mo, patalsikin mo. Labanan mo, tatalsikin mo. Mas masigla. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Di pa tapos ang laban mo. Gobyernong manloloko. Gobyernong manloloko. Tutulan mo, palayasin mo. Tutulan mo, palayasin mo. Bayan, 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 bayan ko. Bayan, 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 bayan ko. Ang tagumpay ay nasa kamay ng pagkakaisa ng mamamayan sa gabay ng makapangyarihang Panginoong Ama. Hindi na ito mapipigil pa. At ito ang daluyong ng ating panawagan. Ito'y huling laban na tatapos sa ating kabihan. Ito'y huling laban na tatapos sa ating kabihan. Ang mga gahaman ay di dapat manatili. Sila ay palayasin, palayasin. Ito'y huling laban na tatapos sa ating kabihan. Ang mga gahaman ay di dapat manatili. Sila'y palayasin, palayasin, palayasin. Ayun! Nga Eric, parang binida-bidin sila. Pang ilang araw na ba natin dito sa Liwasang Bonifacio? Pang 15 araw na po ng pagtitipong ang kanpuhan ng bayan magpapatuloy hanggat hindi lumuluhod sa kapangyarihan ng taong bayan ang inutil at bulok na gobyerno ni Marcos. Kaya pagod na ba kayo? Handa na kayong sumulong Sa pagbabago sa pagbabago? at dahil dyan, Brother Franco, makakasama natin ang boses ng kababaihang sektor ng mga Bangsamoro people, Muslim Women for Peace,
and solidarity, si Miss Zaira. Hello, magandang gabi sa lahat. Malamang sa mga ibang nandidirito, nandito, what I mean is, parang sawang-sawa na. Kasi, lagi na lang kaming mga membro ng MAD, Marcos Alisjan, ay laging nandito sa Liwasang Bonifacio para po magpakita ng tunay na suporta sa inyong lahat. Magtataka yung mga nandyan sa paligid dahil sino ba itong babae na Muslim na lagi na lang nakikita nagsasalita sa harap ng intabladong ito. Ganun pa man, gusto ko lang pong magkwento ng aking saloobin kasi sa totoo lang, nung nangyari nung gabing yun, nung sumurrender si Pastor Tibuloy, ako at ang aking nanay, ang aking ate na lagi rin minsan nandito pag hindi po siya busy, ay sobrang nalulungkot. Kasi po, syempre, sa totoo lang, hindi po yata makatarungan ng isang pastor ay ilalagay mo sa kahihiyan sa buong mundo. Tama. So, doon po ako nalulungkot. So, ngayon, nandito po ako para ipakita o maglabas ng tunay na saloobin dito sa kay Bongbong Marcos. Kasi sa totoo lang, itong si Bongbong Marcos, dapat yung hinukay doon sa looban ng TOJC compound, dapat pumunta na lang siya doon at siya na lang ang ilagay doon sa hukay! Ilibing na yan! 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 Siya po dapat yung ilalagay doon. Total naman, wala naman siyang kwenta. Wala naman siyang puso dahil siya po ay isang bangag na bangag dahil hindi po niya alam kung ano yung kanyang sinasabi. Saan ka nakakita na ang isang pangulo na tinulungan ng isang Pastor Tibuloy na sobrang nakakaawa na nung kampanya dahil wala pong gustong tumanggap sa kanya na mga giant network. Andyan po ang TOJC, especially Pastor Tibuloy na nagpakita ng 100.1%. Tama. Para mapanalo ang isang traitor na Pangulo ng Pilipinas! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Sana po, Pangulong Bongbong Marcos, magpahinga na lang po kayo. Pumunta na lang po kayo sa Paway. Kasi sa totoo lang, nung ang kwento sa kanila, nung kasalukuyan ng martial law at pinapalayas na sila, ang kwento ni Amy, ang sabi niya, Paway. Ang pagkakarinig ng mga sundalo ng Amerika ay Hawaii. Kaya po, dun po sila dinala sa Hawaii. So ngayon, sana naman, pinag-isipan mong mabuti na sana wag nang maulit ang mga ganong klaseng pamumuhay bilang isang tao at binigyan ka ng pagkakataon para malinis ang pangalan Marcos dito sa Pilipinas at lalo na sa mga iba't ibang parte ng bansa. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos Noon resign! po, nananawagan po ako kung
kung sino man yung nanonood sa bawat mga dito po sa mga vloggers na nandito, kung kayo po ay gusto nyong mabago muli at maibalik ang disciplinary ng pamumuno, sana po tumulong po tayo dahil hindi po kami mga tao rito ang makikinabang kapag si Bongbong Marcos ay maialis natin sa kanyang kinalalagyan sa Malacanang. Kung kayo po ay hindi po makapunta rito, o pwede naman po mag-utos kayo ng inyong mga pamilya, mga kapatid, kamag-anak, pwede rin po kayo magsalita dito sa harap ng entablado para sa ganon, maiparating nyo ang mga hinaing ng inyong mga pamilya. Lalo na po doon sa may Antipolo banda dahil sila po yung kasalukuyan na nakaranas na matinding baha ng nagdaan inteng typhoon. Akalain mo ang isang speaker ng Kongreso ay doon namigay sa Davao City. Imbis na dyan sa may Antipolo, mamigay dahil dyan naman po talaga ang may matinding pangangailangan. Pero nakita natin, nagbila-bila sila doon sa Davao City kasama ang mga crocodiles. Magnanakaw! 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 Ako po ay isang Muslim. Ang tribo ko po ay Maranao. Ngayon po, sa aking mga kababayan na nakapaligid kay Tambaloslos, utang na loob naman po. Isipin nyo kapag nagkaroon ng problema sa Pilipinas, damay po ang ating lugar na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Huwag po natin hayaan na kayo punong-puno na ang inyong mga bulsa dahil papalapit na naman ang eleksyon. Gusto nyo na naman makakuha ng simpatya kay Tambaloslos, kaya dumidikit kayo na parang mga siraulo na nandyan palagi sa kanyang paligid para kunyari magpakita ng suporta. Pero sa totoo lang, ewan ko lang, baka someday maisipan nyo rin na pag naubos nyo na yung pera ni Tambaloslos ay bumaliktad na kayo! Di mo pera yan! 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 Di mo Yung pera yan! ginagawa pong pagtitipon dito sa Liwasang Bonifacio, hindi lang naman po ang makikinabang ang Kingdom of Jesus Christ. Lahat po tayong mga Pilipino ay pwede pong makinabang kung sakali na mapaalis natin ang isang Pangulo na walang kwenta, kundi suminghot ng bukid! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sa aking mga followers na nandyan kung nanonood man kayo, alam ko na gustong-gusto nyo dito makarating. Dito sa Liwasang Bonifacio, meron din po akong ikukwento na isang tao na 4 na termino sa kanyang pagiging board member ng isang municipality sa Samar na umiiyak daw siya nung kasalukuyan na nag-surrender si Pastor Kibuloy at kasalukuyan halos gibain na ang QOGC compound sa Davao City. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Sabi po niya, United. ang sabi po niya sa akin doon sa kanyang mensahe through WhatsApp, sabi niya, yung mga tao rito sa province of Samar, sa totoo lang po, puro Duterte dito. May oras din daw po na pupunta siya rito upang magpakita ng kanyang suporta sa kasalukuyang administrasyon. Tayo po magkaisa para manawagan, alisin ang bangag ng Pangulo ng Pilipinas! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban
kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Bakit po ginawa ni Marcos Jr. ang paggastos ng 30 million pesos hanggang 40 million pesos araw-araw sa loob ng 16 days at nag-deploy ng 6,000 pulis halos doon sa paglusog sa Kingdom of Jesus Christ? Bakit? Bakit kailangan magkaroon ng pananalakay, kaguluhan, at ano pamang forma ng mga mapanalantang kondisyon upang ang atensyon ng mamamayan ay mapunta doon sa created artificial human crisis na binunga ng kahibangan at kabaliwan ni Marcos? Bakit kailangan gawin yon? That we will spend over 500 million pesos in a span of 16 days, mobilize more than 6,000 police personnel at gumamit ng mga banyagang equipment for intelligence and surveillance laban sa hindi pa napatunayan na kriminal, akusado lamang at presumed innocent. Bakit? Bakit na ginawa ito? Sapagkat ayaw nila na makita ng taong bayan na patuloy ang pagbulusok pababa ng ekonomiya ng ating bansa. 16 million Filipino families ang naghihirap at hindi makakain ng kumpletong 3 beses na pagkain sa isang araw. Sa panahon ni Marcos, nadagdagan po ang numero o bilang ng pamilyang nagugutom. Kung i-translate mo yan sa individual na mga miyembro ng isang pamilya, tayo po ay tumitingin between 65 million to 70 million Filipinos ang naghihikahos upang mag-survive araw-araw. Kaninong pananagutan yan? Kay Marcos. Sapagkat wala sa katinuan, walang direksyon, at puro laro sa maruming politika ang inaatupag. Yan ang isang dahilan kung bakit nila nilusog ang Kingdom of Jesus Christ maliban pa sa agendang politikal. Number 2, mahigit 4 na milyong Pilipino ang walang trabaho sa Pilipinas ngayon. And araw-araw, hindi bababa sa 2,000 Pilipino ang nagsusumikap na lumuwas abroad upang maghanap at makipagsapalaran ng trabaho habang naiiwan ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. 2,000 Filipinos abroad. At ngayon, hanapan natin ng katotohanan ang sinasabing nabubulok at inutil ang gobyernong ito. Yan po ang dahilan kung bakit nating ipinapanawagan na ang Marcos na gobyernong ito ang dahilan ng kaguluhan, kagutuman, kahirapan, pagsirit ng presyo ng bigas, pagkain, kuryente at tubig nang bumaba si Rodrigo Duterte noong June 30, 2022. That's only 2 years na nakaraan. Ang pinakamahal at magandang klaseng bigas was only 42 to 45 pesos per kilo. Ngayon, kay Marcos, ang bigas na 50 pesos hanggang 55 pesos ay hindi halos kayang kainin ng isang tao. 2 taon lang nakakalipas. Samantalang trilyones na pondo ang nawawala sa kaban ng bayan sa flood control project lamang. Yun po ang dahilan kung bakit kailangan nilang maglikha ng kaguluhan sa Davao. Pasalamat tayo at kinaya at hinarap po ng Kingdom of Jesus Christ ang ganitong paghamon.